Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, kabayang Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang or message me sa Facebook. Okay, Messenger. Same lang naman din. Makikita niyo naman yan sa pagbungad ng natin, video, yung ating Facebook. Yan. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin. Ang makapagpapabago nito, gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, warning nyo para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, pagbabago ng desisyon, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, sorry, baka hindi mo magustuhan yung reading natin. Basta, please, this is an energy reading, paki-analyze lang natin na vice versa. Kung hindi nyo masyado naiintindihan, pwede naman tayo mag-google, no? Tsaka be calm. Diba palagi ko naman sinasabi sa inyo na if the emotion is high, intelligence is low. Okay? Ganyan. Maging aware na lang kayo, ano? Ganyan. Baka maaaring makakatulong to sa inyo kasi dan sa i-analyze nyo para magkaroon kayo ng positive outcome. Dan sa nakakarinig kayo ng positive, hindi mo naman alam kung ano yung outcome nun, di ba? Mas maganda pa rin, alam mo yung warning. Pero nasa sa inyo yan, tandaan nyo palagi, the choices is always available, is in yours. Okay? Okay, and then, may mga bagay ka nang iniisip, no? But you try to make it balance. Any situation into your life, may mga bagay ka talaga na gusto mong makamit sa buhay mo, or may mga sitwasyon ka na inumpisahan, or uumpisahan, o gusto umpisahan, or handing yung point of action, no, na situation, or may mga, either there's a project situation, or may mga proyekto ka na ginagawa, na makikipagsapalaran ka doon, sa nakikita ko sa'yo dito, alam mo, may dito, risk. May risk sa buhay mo. May maraming tao, hindi ko alam in what way, kung ano yung position mo this time. Siguro may mga tao na magbibigay ng payo sa'yo, opinion, mga ganyan sitwasyon. And within the 11 days, 11 weeks, 11 months, maybe na doon sa point na makaka-receive ka ng, hindi ko alam in what way, ikaw ang gagawa, or ikaw makaka-receive ka ng news, communication, messages, letter, kung ano man yan. Parang may parating, or may darating, or maybe ikaw, ito. May mga ganong sitwasyon. And then, kung gusto niyo naman bagong trabaho, Gemini, yes, meron akong nakikita sa iyo. Ang kulang na lang sa iyo is action, no? Or merong mga bagay o sitwasyon ka na ginagawa na pinagpupursigihan, sinatyaga, or you want to keep fighting doon sa bagay na. Yes, there's a deep wound, no? Happen into your life, may mga battle na sitwasyon, but still naman, you keep fighting doon sa sitwasyon na yun, no? So, iba sa inyo is meron daw kayong tatahakin na bagong path sa buhay mo, or nahanda yung point sa iba sa inyo na magkakaroon kayo ng mga pagbabago when it comes into your perspective in life. Iba dito, may mga itatry kayo eh. Tsaka kung medyo hindi kayo ganun nakakatulog, night shift kayo, o kaya naman is may mga pinagpupuyatan kayo, o nagigising-gising kayo, or maaga ka nagigising, or late ka na nagigising, natutulog. Siguro bawi-bawi lang, no? Sa nakikita ko sa iyo dito, pag-uusapan ka, oh. Someone's spying. Maybe you spying or someone's spying. And sa iba sa inyo is either may pag-aaral no? Hindi ko alam in what way. May pag-aaralan ba kayo? May aaralin ka ba? Nag-aaral ka ba? May sisiyasatin ka ba? Yan. Or maybe yung iba sa inyo, you are a tears of knowledge, no? Dito sa situation na ito. Magkakaroon ng mga union situation. Alam mo, may taong tahimik lang, ano? Pwedeng itong tao na to is nakakausap mo na, pero tahimik lang siya. Parang umaayon lang siya sa kagustuhan mo. Yun ang nakikita ko dito.
Dito rin is may tao rin dito na ano, mahilig makipagsapalaran. May mga ano, yun, tulad na sabi ko, may mga payo kang maririnig, opinion na maririnig. 7, 12, 29, 32, 11, Virgo, Leo, Libra, and Scorpio. You feeling drained sa iba sa inyo, siguro dahil sa mga sitwasyon na nagaganap o nangyayari sa this time. Hindi ko alam kung sa work mo siya o sa mga tao na nakakasalumuha mo o nakakausap mo, no? Pwede na handle sa... Yung iba dito, tarot reader, ano? Tarot reader kayo. Ingat ka na lang, oh. Yung iba sa inyo kasi may mga sitwasyon na hindi ka nila maintindihan. May mga sitwasyon na hindi talaga aayon sa'yo. Or may mga sitwasyon, or may tao man yan, no? Na may mga pwede rin kasi ito is mga i-drain ka nila, yan, ipintasan ka nila, may masasabi sila sa'yo, yung mga ganun sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. And then also is, yun nga, magkakaroon ka doon ng mga reflection, no, sa mga bagay-bagay o sa nakaraan. Yun na nakikita ko rin dito. And then also is, ang dami mong iniisip. Medyo may gulo, no? Medyo magulo eh. Hindi ko alam why. Siguro ang dami mo lang siguro iniisip this time or hando yung point na medyo may mga time na naguguluhan ka na. Na hando yung point na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga pagkabalisa o may mga small problem ako na nakikita sa'yo. Hindi naman sa lahat, siguro sa iba lang, nasa iba sa inyo, no, handun. Na yung mga chismis din, na chismis news or communication talaga na makapagpapadrain sa'yo or mga gossip situation, mga ganun, ako nakikita. May mga pagtatalo, no? Siguro merong mga ikakasya ka na sitwasyon into your life na hindi mo aasahan sa iba sa inyo na handun sa point na yon. Halika nga dito, anak, dito ka. Kuha na kuha kasi siya ng mga card. And yun ang nakikita ko. And then also is feeling emotions sa iba. Mag-ingat ka, no? Kasi may mga tao, maaring may mga tao kang nakakausap. Sana hindi ikaw ito na parang hindi trusted kasi ano yung nakikita ko dito. Kaya wag ka na rin din siguro kwento na kwento, ganyan. Or maybe ikaw to na kwento ko na kwento pero hindi totoo, mga ganun. Basta may tao na hindi nagiging totoo dito sa situation mo. Sana hindi ikaw, no? And then also is there's a cheating. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga panglilinglang. Lilinglangin ka, lilinglangin mo, o malilinglang ka, or handa yung point na may cheating. Halimbawa, kakaibiganin kita, pero may gagawin ako sa'yo masama sa'yo, ganyan. Mga kukuhanin yung loob mo, pero may ganun. Or maybe this is you, ha? Ingat ka. Sana wag naman ikaw. And then, yun nga, may mga conflict situation, no? Kakaroon mga debate, malaki man o maliit yan. May mga pang-aabuso, or maybe you're abusing yourself, or someone's abusing you, mga ganyan, o ikaw ito. Pwedeng yung mga painful din na mararamdaman mo because of your work na ginagawa mo, o kaya is yung pagod o kaya sa mga physical activity mo, pwedeng nahandle sa point na yun. Yan. There's a hard work situation na ginagawa ng iba or magaganap o mangyayari sa inyo. Magkakaroon ka ng conversation sa isang babae. Yan. Either sa questioning, quarrel, or quarrel. Or maybe ikaw ito sa kanya. Pero babae siya. Sa nakito. Actually, dito marami siyang tao, no? Ingat ka sa ahas, no? At sa mga matatalak or pagtatalak or mga ibon. May ibon ka ba? Ganyan. Baka matuka kayo o kaya may mga ahas sa buhay nyo. Yan. Sa mga tukso, iwas kayo. Tsaka, yun nga, sa mga magagaling magsalita. Kasi may tao rin na magaling magsalita at magaling mangloko o mandaya o manglinglang. Hoping, hindi ikaw to, no? Tingnan natin energy mo. Energy po ni Gemini. Tower? Bakit? Okay. Okay.
Ang energy na nakukuha ko sa'yo, alam mo kahit may mga bagay o sitwasyon na magaganap o mangyari sa buhay mo, magiging kalma ka lang. Siguro nandun yung point na sa iba sa inyo is, hindi mo ipapakita yung totoong emotions mo. Pwedeng nandun sa point, parang mag-go to the flow ka. Mga ganong sitwasyon. Ako nakikita. Alam mo yung, basta nandun sa point, siguro kung may mga struggle situation, o yung mga bagay na gugulo sa buhay mo, mga naiisip mo, ganyan. Basta ano ka lang, stable ka lang, para magiging kalma ka lang. Nandun sa point na may mga bagay ka na magtitimpi ka, magtitiis ka, mga ganyan. Tatahimik ka. Pero ang labo kasi, yung Gemini kasi hindi gaanong tahimik. Sabi actually, kayo nandun kayo sa point of mga Gemini kasi is the person na napaka-very powerful and creative, tsaka madaldal. Hindi naman masalita, oo. Kasi yun yung power nila, no? Dun yung it's more on communication kasi kayo, mga Gemini. Ganon. And then yun nga, ang nakikita ko sa iyo is may mga sitwasyon na you want to finish. No, na dun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa yung energy dito. Yan. May mga sitwasyon daw na ikakagulat o ikakasyak o ikabibigla mo. Pwedeng sa isang lalaki. Or siya ito sa iyo. Kasi may babae rin no. Pwedeng both, no? Babae o lalaki, or both lalaki, both babae, pwedeng nga doon sa point na yun. Kung ano man yan. Pero rin sa iba sa inyo, siguro may mga ikakagulat, ikakasya ka kasi yung tao na yun, they giving you stability, they giving you a blessing, mga ganang sitwasyon. Yun na nakita ko. Or any situation of ganun ng sitwasyon, no? May marireceive ka raw. Anong parating kay Gemini? Anong ibig niyo sabihin, the universe, sa parating sa kanya? Anak, gumen. Hindi makita ni mami. Okay. Parating sa iyo. Devil! Hindi maganda. I-reverse nyo to ha. Okay, parating sa iyo. Magkakaroon ka ng disappointment sa isang desisyon or sa isang sa magaganap sa buhay mo. Pwedeng sa lalaki manggagaling. Or pwede rin sa 1, 2, 3. Tatlo or 4 na tao. Basta, or maybe, basta may disappointment no? Ako nakikita. Or pwede na doon yung point na magkakaroon ka ng disappointment or lungkot or sadness, ganyan, or loneliness kasi someone's judging you. Pwede na doon sa point na yun, ako nakikita dito. Ang parating din sa iyo is, yes, there's a manifestation, pero ang nakikita ko kasi dito, it depends on yun, yung manifestation na yun. It's up to you to make it happen. Halimbawa, ang manifestation mo, gusto mo magkapera, anong gagawin mo? Pwede magtrabaho ka, mag-apply ka, diba? O, halimbawa, gusto mo na ganito, gusto mo mag-travel, ano dapat mong gawin? Ganyan. You need to take it action. It's up to you to make it happen kasi, no? Yung opportunity na yun. So, nakita ko dito. And you're feeling stuck, you're feeling trapped, or you're feeling stagnant in some aspect of your life. May mga dumadating na napapagod ka na rin, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero ang pinipilit mong mag-focus kahit na napapagod ka na or may mga point na nakakapagpagulo sa iyo. Ang parating din sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito is may kung gusto niyo na trabaho, meron, ha? Meron. Ako nakita kasi may dalawang opportunity na darating sa buhay mo. May dalawang opportunity. Yung isa naman, ay yung sitwasyon din na iba dito is may papasok na pera. Hindi ganun siya kalaki, but you will achieve something. Yun, may papasok. Pwede may ipapadala sa'yo sa universe na tao para ibigay yon, yung opportunity na yon o yung pera na yon, di ba? Pwedeng nando sa point na yun. Or pwedeng
pwedeng sa'yo mismo ang action o yung idea na naiisip mo is i-force mo siya. Kasi yun yung opportunity na ibinibigay sa'yo. Yung mga ganong sitwasyon. Kasi may mga offer ako na nakikita sa iyo. Alam mo, meron dito na tao na makasarili at sakim. May tao dito na aamuhin ka niya or aamuhin mo siya in a bad way. Hindi ko alam in what way. Ganon. Ako nakikita dito. Siguro kukuha niya yung loob mo or ikaw kinukuha mo yung loob ng tao na yun. Pwede na doon sa point na yun. Dumadaan kayo sa justice. May mga sitwasyon na you still holding and may mga bagay ka daw na hinihintay. Okay. May mga bagay na gusto mong may na gusto mong itama, nandun yung point na yun. Yun na nakikita ko sa yung parating. Basta maingat ka, may mga tao or may tao na may dark thought. Hoping hindi ikaw ito. No? Alam mo dito, kasi na depende talaga sa iyo yung completion and depende yung completion in life kasi yung iba dito, yung feeling burden, struggle, problem, or stress, no, sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero, depende kasi sa action mo, no? Yan. O pwede may mga nangyayaring action o may mga ina-actionan ka na ikikinaka-stress mo, pwede na doon sa point na yun. Anak, baba ka nga muna. Tingnan natin, dapat maiwasan. Mag-ingat ka raw sa mga tao na sa mga tao makakausap mo, tsaka sa mga decision making mo. Mag-ingat ka raw. Anong dapat mong iwasan ni Gemini? Kung mabagal ako, speed nyo na lang para-paraan lang din. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung magmadali ka sa buhay. Yung madali na mga bagay o sitwasyon in life. No, you need to trust your intuition to make a decisions right. Ang sinasabi rin dito, be patient to make a choices. Hindi, iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, mapanghinaan ka ng loob, malungkot ka, or yung mga sitwasyon na magkaroon ka ng mga pagpapaliban in life. Kung pwede naman gawin na, why not? Kung pwedeng sabihin na, why not? Kung pwedeng actionan na, why not? Iwasan mo yung mga moody situation or being a moody or ikaka-moody mo yan or mga moody na tao, ganyan. Iwasan mo yung mga pagtatampo, galit, inis, or any situation na ganyan. Iwasan mo rin yung mga tao na hindi makatotohanan at hindi pwedeng asahan. Kung ikaw ito, iwasan mo na lang din, fix it, or yung mga tao na narcissist or being narcissist siguro hindi rin good, no? Kung fix it na lang din, vice versa, iwasan mo. Syempre magkaroon ka ng mga false impressions in life, mga ganyan. Hindi magsaya in life. Alam ko naman na palagi ka naman masaya, ang Gemini pa naman masaya. Syempre, yung pabigla-bigla, hindi rin kasi good yung pabigla-bigla, siguro focus and think very carefully na doon sa point na yon. Yun, ang pinaka-the best sa lahat. Kung may mga sitwasyon na nito, accept it. Accept all the lesson, accept the situation, ganyan. Kasi it happened, no? Kung nakikita dito, ganun talaga. Iwasan mo na matrap ka sa sitwasyon or magkaroon ng mga bad decisions in life. At syempre, iwasan mo rin masyado ka ma-overwhelm sa situation. Kasi alam mo naman yung mga overwhelming situation, minsan negative yung outcome. Lang, balance lang, no? Para mas okay sa lahat, no? Okay maging sa'yo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kung sino man yung love, Gemini in love. Sure. LDR yung iba? Ay, puro sword Wala, ano to? Wala, sword Pinagsasaksak ka. Sword na naman. Devil! Oh! Gemini, hindi siguro kayo ito lahat. Alam mo ba na hindi ito lahat May nagpa-black magic sa'yo? May nagpa-black magic sa'yo. May tao dito na gusto kanya mamroblema.
or maghirap or mamroblema sa lahat ng situation. Mag-struggle, ganyan. Pwede rin yung yung mga kwentuhan, mga ganyan. Mga bulong, salita, mga ganyan. Okay, kung akong single ka pala. Kung single ka, merong tao nakakilala mo na, o nakausap mo na, o nakakausap mo na, o dati mo nang nakilala, o nakakausap, na babalik. Or maybe this is you. Kasi nakita ko, pwedeng karelasyon mo to. Or nagkaroon kayo ng pag-uusap. Pwedeng kaibigan mo dati, mga ganyan. Basta mayroong kakilala na. Dating tao. Yan. Dating tao. Ano ba siya dati? Sabi, ganun yun, no? Hayop? Hindi. Basta dati yun. Or maybe yun, may nakakausap ka na. No? Sa iba dito, kung may nakakausap kayo na bago, ingat ka. Bakit ate? Kasi itong tao na to makasarili to. Tsaka mag-ingat ka sa kanya kung ano yung mga papainom niya sa'yo. Kung, as in, mag-ingat ka. Advice ko lang sa'yo. Papakain sa'yo, mga salita niya, ingat ka. Pwedeng itong tao na to is, basta ingat ka, hindi talaga maganda. As in, iba sa inyo makikilala nyo to sa isang events. Hindi ko alam what events, but there's an event situation ako nakita dito. And then yung isa naman, ay yung kung kayo sa kahiwalay, yes, nagkaroon na pagkahiwalay sa inyo kasi alam mo yung point na pwede nagkaroon talaga ng disappointment or may isang tao dito sa isa sa inyo is hinanap niya yung kakulangan na wala sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Nagkaroon talaga ng frustration, nagkaroon ng panloloko, betrayal, o naging manipulative ang isa sa inyo. Pero isa pa rin sa inyo is nahatak pa rin na nakaraan. Dumating kasi yung point na napagod yung isa. Hindi ko alam why. No, but still, stagnant yung isa dito or natatrap pa rin siya sa connection na ito. They feeling burdened. Right now, gusto niya kasi ng getting together. Ikaw ito or siya. Sa mga nakahiwalay, ganyan. Para may sinasabi siya na may unfinished or this relationship is unfinished. Ano? Or pwede rin na may unfinished business siya sa'yo or ikaw sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo, sakim at makasarili kasi yung isa sa inyo. No? Yun. Or kung sasabihin mo na ate magsasucess ba yung relationship namin? Ha? Kasi may may blockage dito sa connection. Hindi ko alam in what way, but there's a blockage. Ako nakikita. May naninigarilyo? Mayroong naninigarilyo? Merong palainom ng alak? I don't know what na ganun. Or meron din dito na go overspend or pwedeng materialistic, mga ganyan. Ako nakikita. Active yung isa. No? Siguro makati ang paa. Mga ganyan sitwasyon. May ganun akong tao na nakikita. Bilanggit ko lang kasi baka makalimutan ko. Nakita ko lang siya. Okay, yun sa mga nagkahiwalay dito. Gusto niya pa rin ng getting together or maybe this is you. Kung kayo naman is my third party relationship, halata naman din, di ba? Kasi alam ko na hindi na kayo masaya. At nararamdaman mo na meron talaga. Pinipilit mo na lang din siguro yung sarili mo, di ba? Yun, umaasa ka na lang din na sana magbago. Ate, magbabago ba? Hindi. Hindi magbabago. Hindi. Pwede iba yung isa sa inyo, papilyado na? Or may ibang connection talaga? Sa mga nagkahiwalay din ganun, parang there's a family connection ako nakikita. Kung walang third party kung walang third party relationship is kasi isa sa inyo hindi nagiging totoo. Hindi ko alam in what way. Pwedeng when it comes to emotions, mga ganun. Hindi totoo pero nahado yung point na nagkakaroon or magkakaroon ng mga frustration when it comes in this connection. Pwede may mga naganap noon na paulit-ulit na magaganap, mga ganun sitwasyon. But there's a passion when it comes in this connection. Yung nga lang, may mga times talaga na nag-go with the flow na lang at kinikim-kim ng isa sa inyo yung nararamdaman niya. They keeping your feelings or hinahide na lang niya yung nararamdaman niya kasi syempre alam mo yung point na mabait talaga siya yung isa sa inyo. Hindi yung mabait and kinokontrol na lang din siya siguro yung emotions niya, ganun. Ingat na lang din, Yun anak, vice versa ingat pa rin. Pinakita ko sa own comments parang hindi niya ata naintindihan. Galileo.
Basta yon, basta palagi niyo intindihin kasi hindi ko kasi binanggit yung pangalan niyo, ha? Kaya focus kayo sa ano. Ano niyo to, kasi kayo pa rin magdedesisyon yan. Your money. Kamusta po yung money ni ano? May mapaglarong tao, ha? Dito, sa connection nyo. Okay, when it comes sa yung money. Pagdating sa money mo, syempre iba, nakikita ko naman, nagsisave naman kayo ng money, ano? So, nakita ko, yun nga lang, is siguro may mga time talaga na nagiging impatient ka, ganyan. May mga time siguro na nalalabas mo yung pera mo, mga ganyan. Pwedeng nandun din yung point na hindi ka nakakapag-focus. Halimbawa is, meron kang ginagawang creation o may trabaho, di ba? Minsan siguro tinatamad ka o hindi ka gumagawa ng lack of plan or na lack of goal ka, pwede nandun sa point na yun. Na imbis na mag-success, nag-ano tuloy, di ba? Hindi nagtutuloy-tuloy, pwedeng nandun sa point na yun. Yeah, I mean, you need to be very careful na lang din, ano, pagdating sa pera nyo or sa trabaho man yan. And ang nakikita ko rin dito is sana hindi lahat. There's a bad news coming in life. Hindi ko alam may what, but there's a bad news. Or, sa iba sa inyo, is may tao, sana hindi ikaw, may tao na may bad interest sa'yo. Yung sabi. Meron din dito na ano, para magtatampo siya. Tapos ikaw pala yun, para magtatampo o may pagtatampo o nagkakaroon ng mga mental distress pagdating siguro sa trabaho or sa pera, mga ganyan. May tao dito na nag-iisip ng ano, kabiguan o ikaw ito, ganyan. Advice. Or pwede may nag-iisip ng kabiguan pagdating sa'yo or ikaw ito sa kanya. Masama yun, ha? Ingat kayo kasi boomerang. Ay! Muntik pang lumakpak lahat. Advice tayo, ha? Okay, when it comes sa advice, pagdating sa advice is, kailangan mo daw ng mental clarity. Kung ano mga bagay talaga o sitwasyon sa buhay mo na gusto mo desisyonan, i-pursue, i-let go, tapusin, mga ganyan sitwasyon, ano? Yan. Start a new horizon into your life. Siyempre, mag-focus ka lang sa mission mo sa buhay mo. Finish the unfinished talaga. Focus ka sa achievement mo, sa mga fulfill mo sa buhay mo, sa mga desire and manifestation mo. Kung doon ka lang mag-focus talaga, no? And then, syempre, ang sinasabi rin dito is, start a new beginning in life, mahalin at alagaan mo rin yung sarili mo, ganyan. And, pag-isipan mo talaga, huwag ka daw magda-doubt sa sarili mo or sa malalak of focus, ganyan. No? Sa nakikita ko sa'yo dito, alam mo, may sasabihin ako sa'yo, another message. May tao dito na they judging. There's a judgment or i-judge ka or i-judge mo, vice versa. May tao na pang mamaliit. Either mamaliitin mo or mamaliitin ka niya. Mayroong sitwasyon na kamalian. Mag-ingat ka sa mga kamalian. Pwedeng may tao magkakamali sa'yo or ikaw magkakamali ka. May mga self-doubt din ako na nakikita or may mga delay situation happen into your life, no? And then also is may mga sitwasyon pa sa ngayon na parang hindi pa accomplish no? Sa nakikita ko dito na maaring yun yung ikaka-stress mo or ikaka-worrying mo. Yan. Hindi ko alam in what way. Pwede may mga marireceive ka na communication o kaya o ano yung mga ikaka-stress, anxiety, depression mo na yan. Kung sino at ano man yan. Yun. May ganun ako nakikita. May hinihintay ka? Parang you're waiting for something. Arigato naman, psychiatrist.